Makinig mga SSS pensioners, dalawa na importanteng bagay magaganap ngayong June. Importanteng anunsyo ito, dapat nyo malaman mga pensionado at miyembro ni SSS. Mamaya-maya pag-uusapan natin. Hello mga ka-vlogs! Welcome sa aking YouTube channel at welcome din po sa ating official Facebook page. Saan man po kayo nanonood, kumusta mga ka-vlogs? Eto dalawa na importanteng bagay magaganap ngayong buwan ng June. At dapat alam ito ng ating mga miyembro at pensionado ni SSS. Mahalagang abiso at anunsyo ito. Well, isa-isahin natin. Una na importanteng bagay na magaganap sa buwan na ito ng June ay ang pag-generate po ng Payment Reference Number or PRN. Ayon po sa post ng SSS sa kanilang official Facebook page, nagpapaalala ito sa mga miyembro na huwag kalimutan o huwag kaligtaan na mag-generate ng Payment Reference Number or PRN. Saan ba ginagamit ang PRN o Payment Reference Number? Ito ay ginagamit para po sa pagbabayad ng ating short-term loans. Ang short-term loans na tinatawag, yung salary loan, restructured loan, no, yung ating educational loan, emergency loan, no, at iba pang loan benefits na meron ang SSS. Well, bago kasi tayo makapagbayad, kung tayo pupunta sa SSS cashiers o di kaya naman po sa mga payment accredited partners ni SSS, hahanapan tayo ng PRN o Payment Reference Number bago tayo makapagbayad. Well, paano nga ba mag-generate ng Payment Reference Number or PRN? Pwede ito ma-generate online gamit lamang ang inyong My SSS account. So, pagpunta nyo po sa inyong My SSS account, pag login nyo po, punta lang kayo sa Services, then PRN, i-click nyo lamang po, screenshot nyo po ang mag-generate ninyo na PRN, o di kayo naman po isulat nyo kasi yan ang ipapakita ninyo pag magbabayad kayo ng short-term loans kay SSS. Ano ba ang kahalagaan, no? Bakit mahalaga ang PRN? Well, nire-require dito kasi ang PRN po ay mapopost po, no, ng tamang oras, tamang tao, no, exact na amount yung bayad natin kay SSS. Kumbaga, walang error mga ka-vlogs. Exact amount, exact na name, at saka manonotify tayo via text or email, no, sa ating binayad kay SSS. So yun po yung kahalagahan sa pag-generate ng Payment Reference Number. So don't forget kung kayo ay magbabayad ng short-term loans sa buwan na ito ng June, please generate your PRN. Pangalawa na importanteng bagay na magaganap ngayong buwan ng June, mahalaga ito para sa ating mga pensionado dahil ang SSS po nagpapaalala na huwag kalimutan na i-comply ang Annual Confirmation of Pensioners or SSS ACOP. Well, ang ACOP po ay nire-require talaga ito ni SSS kada birth month. Well, sino-sino nga ba ang required na mag-comply ng ACOP? Una, yung mga pensionado every birth month. Gaya nito, buwan ng June. Kung kayo po ay mag-birthday o magdiriwang ng kaarawan sa buwan na ito ng June, anumang petsa, mula June 1 hanggang katapusan, kayo ay required na mag-comply ng ACOP. Pangalawa, merong edad na 80 years old pataas, no? So, kung birth month nyo po ngayong buwan ng June at ang edad nyo po ay 80 years old pataas, required kayo mag-comply ng ACOP, mga ka-vlogs. Ang pag-comply po ng ACOP ng ating mga 80 years old pataas every birth month ay naaayon po, no, nakabase sa SSS Circular Number 2023-013, yung may subject na revised guidelines for annual confirmation of pensioners. Well, paano nga ba mag-comply ng ACOP? Meron tayong tatlo na paraan sa pag-comply nito. Mamili lamang kayo sa babanggitin ko. Una, pwede kayo mag-walk-in. Ibig sabihin, kayo mismo po ang bibisita o pupunta sa pinakamalapit na branch ni SSS. No? Fill up kayo doon ng ACOP na form. Tapos na, no?
And then, pwede din po mag-walk-in yung mga authorized representative kapag ang pensionado ay bedridden or hindi na kayang pumunta sa branch ni SSS. Magpadala lamang ng authorization letter, tapos SSS ID or UMID ng pensionado, then valid ID isa para sa authorized representative. Pwede yon, mag-walk-in. Pangalawa, pwede mag-comply ng AKOP sa pamamagitan ng video conference. Online lamang ito, no? Paano nga ba mag-video conference? Mag-set muna ng online appointment kay SSS. Mahalaga talaga na mag-set ng online appointment muna, no, para ma-confirm ang schedule for video conference. Gagamitin dyan yung Microsoft Team na app, no, sa video conference. Well, kung nasa abroad kayo, mas prefer na gamitin nyo ang video conference, no, para hindi nyo na kailangang umuwi sa Pilipinas. Pangatlo na paraan sa pag-comply ng AKOP, pwede po ang sa pamamagitan ng facial authentication. Actually mga kablanks, ang facial authentication na pag-comply ng AKOP, pinakabago ito na paraan, no? Isa-scan lamang yung mukha ninyo. Paano ito magagawa? Mag-login kayo sa website na SSS, ang www.sss.gov.ph. Pindutin nyo po yung AKOP compliance button, then sundan nyo po yung step-by-step process hanggang matapos ang pag-comply ng AKOP via facial authentication. So mamili kayo doon sa tatlo na paraan sa pagpapa-AKOP kung alin ang mas madali at mas magaan sa inyo. Depende sa inyong sitwasyon, ha, mga pensionado. Importante, i-comply nyo ang AKOP. Huwag nang paabutin ang katapusan nitong buwan ng June. Ngayon pa lang, today is June 4, simulan nyo na habang maaga para siguradong hindi makaligtaan. Ano ba ang kahihinatnan, no? Ano ang mangyayari kapag hindi kayo mag-comply ng AKOP? Well, mapuputol lang naman ang inyong pensyon. Temporary. Gusto nyo ba maputol ang inyong pensyon? Mga pensionado ng SSS? So, kung ayaw, no? Kasi wala namang gustong maputol ang pensyon, please comply your AKOP, no? Every birth month, gaya nito, buwan ng June, mga pensionadong may edad 80 years old pataas, retiree pensioners, survivor pensioners, disability pensioners dito ka man sa Pilipinas o nasa abroad. Kapag dalawa ang inyong pensyon na tinatanggap, halimbawa kayo ay retiree, tapos kayo din po ay survivor pensioners, dalawa na AKOP report form ang kailangan ng isumite kay SSS. So ayan ha, ang dalawa na importanteng bagay magaganap ngayong buwan ng June. Dalawa na importanteng anunsyo at abiso dapat alam nyo, mga miyembro at pensionado na SSS. Una, huwag kalimutan mag-generate ng Payment Reference Number o PRN sa pagbabayad ng short-term loan. At pangalawa, huwag kaligtaan na mag-comply ng AKOP para sa mga merong buwan ng kapanganakan nitong June at ang edad 80 years old pataas. Kaya naman mga SSS members and pensioners, ano po ang inyong comment at reaction sa balitang ito? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Maraming salamat. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.